Noong naipublish ang Bible in the 14th century, doon din dineclared na ang Bible ay canon law of the Roman Catholic Church. Ang nakapagtataka lang kung bakit, kung ang Bible ay canon law of the Roman Catholic Church, bakit sila rin ang hindi sumusunod sa kanilang canon law? When in fact, the Bible was said to be a book of the prophets and the apostles na yun na nga, ginawang canon law para siya ang pagbabatayan ng katotohanan. Well, sa aking assessment, habang pinag-aaralan ko po ang Bible, totoo naman na ang nilalaman ng Bible ay katotohanan. Pero depende sa nagbabasa. Kasi it binds of our faith in God. Kung tayo po ay naniniwala sa Diyos at naniniwala tayong ang Biblia ay binubuo ng mga salita ng Diyos. Ang problema, kung hindi tayo naniniwala, ay wala rin naman yun. Pero, totoo nga bang may Diyos? Yan ang tanong. Para sa akin, kahit walang Bible, pattern ko lang din sa nasusulat sa Biblia, na kahit walang Biblia, nasa sa tao na lang rin kung siya ba ay naniniwala na merong nag-i-exist na mas makapangyarihan sa lahat, na yun ay tumutukoy sa Diyos. Ang problema nga, dahil tuloy sa Bible, nagkaloko-loko ang mga tao, nagkakagulo ang mga tao, dahil ginamit ang Biblia para gumawa ng religion ng mga kasinungalingan ng tao. Ano na tuloy ang nangyayari? Dahil sa mga kasinungalingan na sinasabi ng tao at ginawang religion, kaya nagkakagulo. Dahil wala namang mga religion na nagsasabi ng lahat na nababatay sa nasusulat sa Biblia. Number 1 na itong Roman Catholic Church. Sila ang declared na yan ay canon law, pero hindi naman nila sinusunod kung ano ang nasusulat. So, anong saysay ng canon law? Di wala rin sa kanilang relihiyon ng kanilang pag-self-proclaim na sila ang tunay na iglesia ng Diyos. Kasinungalingan yon, kasi hindi naman yun ang nasusulat sa Biblia. Inangkin lang niya na siya. At ang turo sa Bible, wala namang iba kundi hanapin mo. Hanapin mo. Search. I-search mo ang scriptures. Pag sinabing scriptures kasi, malawak yun. Hindi yun naka-confined lang lahat sa Biblia. Sapagkat, batay sa nasusulat kung paano nag-exist ang mundo, ay dahil sa Diyos na siyang naglikha. Nasa sa atin yun kung tayo ay maniniwala na ang mundo ay likha ng Diyos at ang buong universe in physics of God's creation, tayo ay nasa isang galaxy lang
na kung saan nandun ang ating planetang Earth. But other than that, marami pang galaxies na nilikha din ng Diyos. Hindi na natin kayang abutin yon ng ating pag-iisip kung atin pa yung tutuklasin. Ang mahalaga kung tayo ba ay gumagawa ng mabuti o masama. Dahil practically speaking, dalawa man lang ang nag-i-exist sa mundo. Mabuti at ang masama. Mabuti ba ang ginagawa mo? Mabuti ba ang ginagawa ko? Sino ang magsasabi? Sino ang maghuhusga kung mabuti nga ba o masama ang iyong ginagawa? Ang Katoliko ba ang maghusga? Dahil sa kesyo sila ang nag-compile ng Bible, kaya sila ang may authority to judge. Binigyan ba sila ng authority ng Diyos para magkaroon ng ganong kapangyarihan? Kaya dahil sa religion, tuloy nagja-judge na ang tao sa kanyang kapwa-tao. Ay di ang religion kalukuhan, sapagkat siya ay nagja-judge na sa kanyang kapwa Kung mabuti nga ba, bakit ikaw, mabuti ka ba? Para sabihin mo ang iba ay masama. Di ba? Yan ang nagpapagulo sa kaisipan ng tao sa buong mundo dahil sa imposed religion of men. Tapos sasabihin, batay sa nasusulat sa Biblia, patunayan mo kung yan nga bang sinasabi mo, ayon na ang sinasabi sa Bible, di ba? Lahat na lang kasi nagsasabi siya ang tama Kaya ako, personally speaking, mula pagkabata, nahubog ako sa aking mga magulang na naniniwala sa Bible, pati sa religion. At ako naman, maraming tanong kung totoo nga ba. Hanggang sa aking mga confusion of the realities in life, ang conflict ng religion sa buong mundo, imbis na ma-inspired ka, maliligalig ka tuloy Because of what? The imposed religion. Okay lang po na tayo ay maniniwala sa Diyos, pero kung ano man ang ating conviction sa Diyos, ay huwag tayong mag-impose na tayo yung totoo at nagsasabi ng buong katotohanan. Hindi po ba? Kaya sino man dyan ang merong religion na ipinagmamalaki sa kanyang buhay, ay tumigil ka. Sarilinin mo na lang, i-share mo, pero wag mong i-impose sa iba sapagkat ang bawat isa ay binigyan po ng Diyos ng kaisipan para mag-isip kung totoo nga ba ang sinasabi mo o hindi. Paano na lang pala kung ang religion mo ay mali? Maililigtas kaya ako niyang religion mong yan? Yan man lang po. Sana ay itigil na ang competition of religion of lies sapagkat yan lamang po ang nagpapagulo tuloy sa buong mundo na umaabot na ng 45 thousands of denominations of Christianity around the world na sa Bisaya pa puro bakak, puro kasinungalingan sapagkat ang mga sinasabi ay hindi naman nasusulat sa canon law. Oo nga't ang sabi sa Biblia, bumili ka ng katotohanan pero huwag kang magbenta. Malalim yun Paano ka bumili ng katotohanan
kung walang magbebenta sa'yo? Nasa sa atin na lang po yan. Paano natin yan unawain? Hindi po ba? Ay sino ba ang nagbebenta ng katotohanan? Hindi ba't ang religion? Yung iba naman, bili ng bili, pero okay lang. Bumili ka nga naman ng katotohanan eh. Pero kung walang katotohanan, ano ang gagawin mo dyan? Sa binili mo, ay di tapon mo. Kung puro man lang, kasinungalingan pala, di ba? Ganon lang naman yun eh. Sapagkat ang dami ng ganyan sa ngayon na ginagamit lang ang Biblia para ito ay ikalakal. Siyempre, kahit naman ako, kung ako ay naghahanap ng katotohanan, pwedeng mapilitan akong bumili ng katotohanan sa nagsasabing yun ay katotohanan para lang aking tuklasin because of tears of knowledge na gusto kong malalaman kung yun nga ba ay katotohanan. Pero kung hindi ko naman nakikita na yun ay katotohanan, bakit ko pa siya bibilhin? For the sake of curiosity nga paano mo naman malaman kung hindi mo bibilhin para makita mo kung katotohanan nga ba't hindi? Ganun lang yon ang buhay. Pero kung nalaman mong yun ay katotohanan, ay di i-share mo, wag mong ibenta. Yun yung concept and the righteous principles ng Diyos, na ang knowledge and wisdom ay galing sa Diyos. Kung maaari ay wag mong ibenta. Ipamahagi po na lang natin yan ng libre, dahil libre po ang pamasahe papunta sa langit, sapagkat salvation is a free gift that comes from God for those who will believe in Him through faith in Christ. Kikristo po. Alright? At yung ating mga nalalaman ay bahagya lang po yun. Ang kabuhan po nito ay atin din pong matutunan at malalaman din sa iba. Kaya nga tayo kailangang mag-share lang ng ating testimony of Jesus upang makarating naman po sa iba ang mensahe ng Diyos sa atin. Kaya para sa akin po, wag na nating gawing kalakal ang Biblia, sapagkat yan po ay parang karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Amen? Hanggang sa muli po, ito si Kuya Palabs dito sa ating Facebook channel na Friends and Followers to Luzon, Visayas, and Mindanao. At gusto ko pong mag-shoutout doon sa lahat ng patuloy na umaantabay sa ating mga postings sa small group. Lalong-lalo na po dyan sa Davao City. Most importantly, gusto ko pong magpaabot ng God bless sa atong tanan. Alright? Thank you so much for watching.